Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Ports, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung Grabe, no? Yung pakay lang ay paalisin si parang idiin lang si Diskaya. It's not really for i-link si Romualdez. Di ba katarantaduhan talaga ni Lacson, no? Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang... Ang payo pa ng Senadora sa Sino yung piling presidente? Alam naman natin, di ba? May chismis dyan. Sinabi ko na sa inyo ito eh. Meron tayong, may bibuit tayo dyan sa loob ng Malacanang eh. Hindi lang nila alam. Pero may chismis daw dyan, di ba? Paulit-ulit sinasabi sa atin yan eh. Alam mo, si BBM, wala daw yan. Kung ano yung description ni Senator Amy, ganun daw si BBM talaga. Yung gigis daw ewan ko kung totoo. Si Senator Amy na nagsabi, almusal, Mary Jane. Di ba? Tapos, tuloy-tuloy pa rin daw. Malala pa nga eh. Yun ang pagkabanggit ni Senator Amy. Yun daw ang sabi. At ang nagdidikta daw dyan, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Mukha kasi the most... Nung panahon na DOJ pa si Boying. The most influential pagdating sa Malacanang, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Sila daw nagdidikta ng kwento, sila daw ang parang pinakikinggan, kung ano daw sabihin nila yun ang nasusunod. Di ba? Parang ang dati may papel pa yung executive secretary nung panahon ni Duterte. Ngayon, parang wala na eh. Parang hindi mo na alam eh. Kung may ginagawa pa ba eh. Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na na-ospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman. At huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Paano naging biro yun? Alam mo, maybe the way na magsalita si Amy, mukhang kasi yung itsura niya, di ba? Pero paano naging biro yung ganong dating? I don't think nagbibiro siya eh. Honestly seryoso siya sa pagkomento na alagaan nyo naman yung ading ko. Kasi nga, siguro mas may alam pa siyang malalim na dahilan kung bakit na-ospital. Ayaw lang niya sabihin. Alam mo naman si Amy, it takes time bago niya masabi kung ano yung dapat niya sabihin eh. Pero, alam mo yun, mukhang ganun eh. Sana, itong si Claire Castro manahimik na lang. Huwag ka na mangialam. Hindi, totoo lang Claire Castro. Huwag ka na mangialam. Pag-usapan na magkapatid. Kung ako ikaw, ako sabi ko sa inyo. Kung ako yun, meron kaming usapan ng kapatid ko. Meron kaming hindi pagkakasunduan sa may mangingialam. Sampaling ko. Honestly. Usapang magkapatid to, huwag kang pakialamero, huwag kang pumapasok, wala kang alam. Ganunin ko eh. Kung ako yun I mean, kung kuwari, meron kaming problema ng kapatid ko sa isa't isa, kunwari,
binabanatan ko siya o kaya naman binabanatan niya ako. Tapos nagtatalo kami, tapos bigla may eksena sa amin. Aba, yari sa akin yung kaya, yung si Claire, yung sinabi ni Amy, out of family matter yun. Ibig sabihin, sinasabi lang niya, wag niyo namang pabayaan yung kapatid ko. Yung mga nagpipiling presidente dyan sa pali-paligid, wag niyo namang pabayaan. Hindi, kaya wag kang sumali. Hindi naman ka ikaw yun. Ikaw ba yun? Baka naman ikaw yung nagpipiling presidente. Unless ikaw yung nagpipiling presidente, kaya ka umihirit ng gayan. Di ba? Ay nako, yung si Claire talaga sablay ka. O ito, pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta. As in, dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin at tangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator... Ayan yung nirereklamo kasi nito ni Lacson eh. Inunahan daw sila. Parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga, alam mo, panakipbutas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez, tas ang kinulong yung senador. Sinong gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalokohan eh. Tapos ngayon, pagrereklamo ka kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang dalawang privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt.
Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sariling opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, noong sa huling... Senator, sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, no, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minamaliit ka. Tanggal mo yung franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya ang sumasagot, what will you feel? Nayari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yung dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi ako na. Gusto mo ako sumagot? Ako na sasagot. Ay, hindi. Wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yan eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon mo nakukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finris nila ang account. Lahat ng account ng Discaya, finris nila. Tapos, gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yon? Paano nila i-withdraw yon? Paano nila isosoli yon? Finris nyo na nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Tanggalin nyo kaya yung freeze para maisoli sa inyo. Ayan na nga, finris nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kaya ka nga finris eh, hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze, ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. I-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay may pangarap maging presidente. Di ba? Tapos sabihin, restitution nyo. Magko-compute. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Siyempre, yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending the law. Kasi mga loko-loko. Si Discaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Discaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon. Hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator... wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito eh.
sa panganib ang buhay, kaya nga meron tayong WPP. Pero, Kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Boo! Yun ang pakiramdam niya eh. Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Eto kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta eh. Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa eh. Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun eh. Problema niya na yun, sabi niya. Hindi, tsaka tinan mo ha, eto. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Discaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan, tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid, katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Discaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak kayo ng wewe ah. Pare-pareho pala kayo eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto kong hindi naman gusto ko po, malaman, parang paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Na kapag ako Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Discaya? Ay, Yo. kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Ah. Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Ah. Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Ayan. Di ba? Gago! Nanghirap sa inyo eh. Kala ninyo eh. At hindi kami binigyan ng sworn statement. Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, no, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao, allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Discaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? We proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Mga ignorante. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Yan. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, nung plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya din-disclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Grabe yun ha. Tama yun ha. I mean, bakit hindi pinatawag si Bersamin? Don't tell me, courtesy na naman yan, Lacson. Ang hiling mo sa courtesy. Palusot mong courtesy. Tama eh, di ba? Binanggit na nakakatanggap daw. O bakit di mo pinatawag? Nang malaman natin kung talagang nakakatanggap at baka namang may iba pang
nag-utos sa kanya bilang executive secretary. Bakit di mo pinatawag? Courtesy? Anak ng courtesy yan? Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Wala. Nandun na yung dalawa dahil ba merong general denial si Trigib? Ganun na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin nagsisinungaling at sinungaling si Yusek Bernardo. Yes sir, sabi niya. Pati hindi kumigo si Bernardo. Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi yung 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin, dalawang babae na nakatakipang muka? Nasa rules ba namin yung nakatakipang muka? Wala. Di ba? Tama eh. Kino-confirm niya pero ayaw naman niya imbitahan yung makakasagot. Di ba? Anak ng tutsa ka. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Hindi, at the doorstep of Lacson. Ay, nako. Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma. Binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao. Kagaya mo ang sabi mo, frustrated. Nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi Sigurado yan. Kahit ayaw aminin ni Marcoleta. slim nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na yun. Wala akong tinitingnan na ganong anggulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko, matapos natin ito kahit papano, mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Kaya lang, Senator Marcoleta, aminin natin, walang mangyayari pag si Lacson na nandyan. Pasensya na ha, kukontra ako dito ng konti, Senator Marcoleta.
Walang mangyayari kung nandyan si Lacson. Kaya tanggalin nyo na yan dyan. Pati si Soto. Pinoproteksyonan lang naman yung amo nila eh. So, dun po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung binasa Jinggoy. po ninyo, hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo Halimbawa. Yun. Meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI. Akalain nyo, nakagawa ng 2 supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Grabe yan ha. Diba? Yung sinasabi kong paulit-ulit sa inyo. Papalit-palit si Bernardo ng kanyang statement. Oh. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. In aid, it is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito. Kung mag-iisa ang direksyon namin. Kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral file. Malupit mo, Lacson. Isa kang malupit na tagapagtanggol. Uusapan natin, and why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo, nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na, puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun ang pinag-usapan nila, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano, uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun eh. Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Yan. Nilimas na ang kaban ng bahay. Hindi yung lintik na coordinate. Hindi, di coordinate. Yun na nga, coordinate nga. Kung saan yung lugar. Di ba? Yun yung kasi pinagpipilitan ni Lacson eh. Mali yung lugar, mali yung ano. Tapos na tayo dyan eh. Move on ka na. Ayaw mo mag-move on. Di ba? Ayan, hindi ba importante sa atin yun? And finally, Senator, there are 3 impeachment complaints filed against the President. Although this may end up in the Senate, ano po ang pananaw ninyo ukol sa... I'm asking because yung complaints link the President to the flood control scandal.
patawarin nyo na po ako kasi hindi ako makakapag-comment yan kasi Yun. sabi mo nga, Magaling it talaga. might lead to the Senate. Kung magkaganon, magiging senator judge ako, I will not like to preempt this. Ayaw. Pasensya na po kayo. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon. Tama naman din Senator yun. Huwag kayo magagalit doon. Kasi siyempre, kung senator judge ka, hindi maganda na magkasalita ho si Marcoleta ngayon at sasabihin niya yung kanyang opinion patungkol ho dito sa impeachment ni Marcos. Dapat pagdating sa ganyan, may delikadesa ka naman na tumahimik ka. Hindi ka tulad ng mga ulul na, alam mo yun, na comment ng comment sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo, ito si Marcoleta, nasa tamang hulog din to eh. Hindi, totoo po, nasa tamang pag-iisip din ito eh. Kasi pwede na siyang bumanat sana doon. Kaya lang, sabi niya, hindi tama yun. Bakit ako magsasalita na tungkol dito sa ganitong issue? Magiging senator judge ako dyan eh, di ba? O yun, kaya alam mo ito lang masasabi natin, ako, naniniwala ako na hanggang hindi mapalitan si Lacson, walang mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Paikot-ikot lang. As a matter of fact, nililigaw nga ni Lacson yung usapan eh. Ang gusto malaman, tama siya, ang gustong malaman ng taong bayan ay yung sino ba ang mastermind, diba? Sino? Yun lang. Tangina, paikot-ikot eh. Ang daming gustong puntahan ni Lacson eh. Para patagalin. Di ba? Ay, nako, Lacson.